Yan ang tama. Nakikita mo ba ang refleksyon mo sa telepono? Kung oo, yan ang itsura ng may sakit na paralyze. Hindi makagalaw dahil wala na namang pera. Balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyonan. To ang mapapanood ninyo ay maghahanap tayo ng bato na pagkakapitan natin ng bangkal na nabuhay ko na last 4 years ago pa, no? Pag napaligiran ng At kung natatandaan nyo, ito yung bangkal na sinasabi ko. Ito na ngayon ang updated status. At hahanapan natin to ng swak na bato para i-rock clasping natin to. Kaya sumubaybay lang kayo, huwag kayong mag-i-escape. At dito baka makakita tayo ng sinasabi ko na bato. Teka, naiwan ko yung panghukay natin. Sa pakiramdam ko, medyo may hirap tong gagawin natin na to. Kasi yung kailangan nating bato, hindi basta maliit na bato. Siyempre, ibabagay natin doon sa bangkal o mambog yung bato na pagkakapitan natin para i-rock clasping. Basta stay put lang kayo dahil ang gagawin natin ay mula sa pagkuha ng bato hanggang sa pag-rock clasping. Ipapakita ko sa video yung proseso, no? O sige. Hindi ko na sinama yung ibang parte ng video kasi masyadong mahaba ang vlog na to. Sa katunayan, dalawang part ito. Ito muna yung una, yung part 1, paggawa ng rock clasping at cascade. Ayan. Ayan, may mga bato na dito. Mga batuhan at parang may nakita ako ditong ilang potensyal. Ito oh. Ito parang potensyal to. Ang problema lang natin dito sa bato na to, dahil baka parang solid to, eh paano natin to bibit-bitin? Oh, mabigat. Yun ang problema, ano. Pero ito sana ang kailangan natin. Oh, ano kaya yan, no? Maganda na sana yan, no? Maghanap tayo ng iba. Baka makakita tayo yung medyo magaan lang. Eto, may mas malaki pa sana, oh. Kaya lang, masiguradong mas mabigat to. Oh. Oh, hindi ko nga hindi nga magalaw eh. Eto pa, oh. Oh. Kaya lang mga solid. Ayan, oh. Oh. 'Di ba? Solid 'yan eh. Maganda sana yung alam niyo 'yun, yung may parang may mga uka-uka. Malaki pero hindi solid, 'di ba? Ito solid din. Mabigat din 'to. Ano ko papasanin 'yan? Hirap 'yan, 'di ba? Ito naman medyo maliit na 'to. Maliit 'yan. Mga ganun sana yung sa unang kinuha natin, yung unang nakita ko. Ano kaya nangyari dito sa ilog na to, ano? Nabago eh. Aba, malay namin dyan. Ayun pa sana ulit, oh. Makakita sana tayo ng yung bato na ipupukpok ko sa inyo. Diba? Yan. Itong part na to, medyo ano na ha. Yun naman, napakalaki oh. Diba? Maganda, parang maganda rin dito sa area na to, no? Ayan, no? Dito maraming bato. Eto, oh. Kaya lang ganun din. Napakabigat din yan. Solid eh. Mga solid na bato. Yung isa dun sana, no? Ito kaya. Ito. Ano to? Batong lupa to.
At dahil wala na akong makita, nagdesisyon na ako na balikan ko yung una nating nakita doon, yung nakita nyo sa video. At yun na ang gagawin ko ng paraan kung paano madadala kahit napakabigat. Naka-4-5 beses yata ako ng buhat lapag nung bato. At dito lang ang nagawa kong video. Kasi ang hirap eh. Nako, ikaw naman may gusto niyan. Di naman namin sinabing gawin mo yan eh. Napakabigat talaga nung bato. Eh dahil napasubo na ako, wala na akong magagawa kundi tiniis ko na lang. Bakit tiniis mo eh? Nag-isip ka na lang sa ibang content. Alam nyo bang pang-apat ko na yon na bagsak? Ang bigat. Yon. Nadali rin natin. Ayun yung bato, no? Kaya lang parang kailangan natin ng only life eh, no? Grabe. Napakaraming pawis. Kaya dapat mag-follow kayo. Ang hirap nito O ano, abangan ninyo yung rock clasping natin. Ano ba yung goal natin at ipinagpilitan ko una, yung bato, kahit mabigat, mahirap dalhin, kinuha ko pa rin. At pangalawa, bakit natin kailangan i-cascade ito o gawin nating rock clasping? Yung sa bato na muna. Itong bato kasi na to, una, ang nakita kong karakteristik niyan, yung kulay. Kasing kulay yan, hindi man perfectong magkakulay, pero magkakaroon ng collaboration o magmi-mix yung bangkal na yan at saka yung bato na yan. So kapag inirock clasping natin yon at ikinascade natin dyan sa bato na yan, ang mangyayari, parang magkakaroon siya ng fake effect na yan ay magiging katawan ng bangkal na yon. Makikita nyo yan kapag in-update natin yan at nakayakap na yung mga ugat nyan dyan. Ngayon, ano naman ang iniisip ko? Bakit kailangan i-cascade natin yan dyan sa bato? Isa yan na paraan para mapaliit natin yung dahon, yung bangkal na yan. Kasi napakalaki ng dahon ng bangkal. So dahil ngayon lang ako magbobonsay ng bangkal at wala pa rin ako nakita na nagbonsay niyan, tetestingin natin na mapaliit yan sa pamamagitan ng pagkakascade at rock clasping pa. Kasi kung mapapansin ninyo, lalo na dun sa mga mountainous, no? Lalo yung mga may rock formation. Kahit na yung mga puno dun na merong malalapad ang dahon, kapag dun tumubo, lumiliit yung dahon. Ngayon, sasabihin ninyo, yun namang ugat nakatusok dun sa pinakapaso. Siyempre, lilimitahan mo rin yung pinaka-soil mix niya dun sa ilalim. Tama? So, sa ganyang kaparaanan, naiisip ko kung paano mapapaliit natin yung dahon ng bangkal na yan. Narito ang 5 pointers na pwedeng i-consider kung bakit natin masasabi na mataas ang tsansa na lumiit ang dahon kapag naka-rock clasping at naka-cascade pa. Unang-una, number 1, limitadong root space. Kapag limitado ang root space, ay automatic na nagre-respond ang puno sa pamamagitan ng pagpapaliit ng dahon. Ikalawa, controlled nutrient supply. Mas kontrolado ang pataba sa ganyang style, no? So kapag kontrolado ang nitrogen, ang reaksyon ng puno, lilit ang dahon. Ang ikatlo ay tungkol sa stress effect. Kapag nakakascade at naka-rock clasping ang puno, konti ang stress. So ito ay nagtitrigger o nagre-resulta ng pagliit ng dahon. Pang-apat, ang cascade ay may mataas na tsansa na na-expose ang foliage. Ang tendency nito, nagtitipid sa tubig ang puno kaya nililitan niya ang kanyang dahon. Ang panglima, nasa sayo na to kung masipag ka. Mas madali ang pruning at pinching kapag nakaganyan ng style. Yung ganong sistema man ay nagpapaliit ng dahon ng anumang mga halaman o ng puno. Tingnan niyo yung mga puno na laging nakakain ng mga kambing o nakakain ng anumang hayop. Lumiliit yung dahon, di ba? Ito namang 3 pointers na kasunod na babanggitin ko. Ano ang dahilan bakit ipinagpilitan ko na yung bato na yun ang kunin? At yun ang ipares dyan para sa rock clasping. Kahit na napakabigat at ang hirap. Kasi ganito yon. Kagaya na nakikita nyo dyan sa video, ang una, yung visual harmony. Tingnan ninyo yan, no? Di ba? Hindi magmumukhang ipinatong lang yung puno sa bato, kundi parang gawa ng kalikasan. Yung pangalawa, yung pagka-realistic sa paningin. Di ba sa kalikasan, kapag ang puno ay tumutubo sa bato, ay nagiging kakulay niya ito.
Hindi man magkakulay na magkakulay pero may mineral stain na galing dun sa bato. Nagiging magkatone yung trunk at saka yung bato. Kasi may pagkakataon naman yung lumot na tumubo sa kahoy ang nagiging kulay ng bato. At ang pangatlo, malakas ang focal impact. Kapag walang nagbabanggaan na kulay, mas napapansin yung overall na pinoproject ng halaman, di ba? Kaysa dun sa contrast. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, mag-follow ka. Diyan pala sa video, nakikita ninyo na nilagyan ko na extension path yung upper part, no, ng ugat. Kasi nagsisigurado lang ako na wag ma-deads yung matagal na yan na nabuhay na bangkal. Sayang na sayang naman yan, di ba? Pero sa ganyang kaparaanan, sure ball na yan. Ang mangyayari na lang dyan ay hihintayin natin mga 6 months to 8 months, no? At tatanggalin na natin yung plastic na yan para makita natin kung gaano nakayakap ang mga ugat niyan dyan sa bato. At kung ano ang projection na makikita natin. Magiging maganda yan. Sa tingin ko kahit na kumbaga for future preference lang ng ini-imagine ko. Kasi kitang-kita nyo naman talagang merong harmonious relationship. Pero kung hindi mo nakikita, bahala ka sa buhay mo. O ano, nakita mo na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya mag-follow ka na, i-share mo yung video, i-save mo na rin. Para meron kang mga idea kapag ikaw nang gumagawa ng sa sarili mo. Maraming salamat.